True FM. The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Pastor Jeff, good morning. Good morning! Pastor Jeff, where are you? Good morning! Hello! Check mic test. Ayan, Naririnig malinaw na tayo. malinaw. Pastor Jeff, happy Wednesday to you. December 10 na ngayon. Anong magandang balita? Oy. Of Sandali course, muna. lagi tayong may magandang balita. Parang papunta ka sa Bicam, ha? Oo, di ba? Parang makikideliberation sa ating 2026 budget. Saan daw ang punta mo, Pastor? Hindi, di-deliberate ko lang yung... at ito, nagtatanong lang ako, hindi ako komentarista. Bakit hindi maging maayos yung kalye sa C5? Ayan, yung daanan ng truck, laging Nako asfalto. po, ayun na. Lagi ako nasa crater. Nag-traffic kanina, Brad, Ted, alas 6 ng umaga dahil may malalaking hukay paakyat ng Tiendesitas flyover. Hindi ko alam bakit kailangang asfalto, hindi ba kayang simento. Anyway, i-deliberate ko mamaya yan. Ayoko lang maging komentarista. Oo. Kasi kulang sa pera ang gobyerno. Ayan na kami. Sige, sandali lang mga kapatid. Ayan, sige na. Pause muna Maya-mayang tayo. kaunti. Pause muna tayo. Kalma-kalma muna kasi andito na si Pastor Jeff. Pagkatapos nito, birahe, partner. Pero ngayon, Pastor Jeff, birahe mo na ang magandang balita. Oo. Oo. Sa atin lahat. Okay. Good news, magandang balita. Alam niyo po, season ngayon ng Pasko, yung pagdating po ni Jesus Christ, lahat tayo excited dahil magpapasko. Pero alam niyo po ba, nung unang dumating yung balita sa yung pagkapanganak ng Messiah o nung Savior, hindi naman lahat naging maganda ang dating sa kanila. Merong isang hari na nung narinig niya yung a king was born at siya pa pinapagtanungan na itong mga wise men, ang binabanggit ko rito ay si King Herod, ang naging response po niya, he was afraid, he was terrified, po siya, naggulumihanan. Yung unang pong balita na pinanganak ang Savior ng mundo, that the King was born, he was disturbed, sabi sa Matthew. Bakit po ba siya na-disturb? Kasi unang-una, siya yung reigning king. Tapos meron daw pinanganak na papalit sa kanya. Medyo paranoid itong hari na to, Ted at siya, no? Pinapatay niya yung biyanan niya, pinapatay niya 3 anak niya, pinapatay niya yung paborito niyang misis, dahil ang dami niyang misis, dahil mga threat sa trono niya. So pagka meron lang chismis, boss, parang may nagkwentuhan doon, gusto kang palitan, pinapapatay na niya, no questions asked. So pag tinignan mo tong hari na to, siya yung napagtanungan ng mga magi o wise men, merong pinanganak na hari. Okay? At saan ba siya pinanganak? Sabi niya, na-disturb siya at tinanong niya yung mga wise, yung mga kanyang mga religious people sa mapapanganak at sinabi sa Jerusalem. Now, ang tanong ko lang po, kung may bagong hari na papalit sa trono ng nasa puso mo nakaupong hari dyan, tayo rin ba katulad ni King Herod na nagugulumihanan, natatakot dahil may papalit? Maaring hindi hari, physical yung papalit sa trono ng puso natin. Pero ang tanong ko, sino ba ang nagahari sa puso natin? Sino ba nasusunod? Kaya nga pag may mga report ang aking mga kaibigan dito, si Ted at si Chacha, bakit nagkakamal ng marami pang pera? Sobra-sobra na. Ilan ba kayo puso? Hindi sila. Maaring greed, insatiable yan, walang kabusugan. Maaring lust, okay? Mga sexual immorality ang nagahari. Maaring sugal, di ba? Naghirap na sa sugal yung lolo mo, naghirap na yung tatay mo sa sugal, bakit gumon ka pa rin sa sugal? Kasi po, may nagahari. Bakit ayaw mo magpatawad despite alam mo dapat magpatawad? Kasi po, may nagahari. At definitely, hindi ikaw yon, may nakaupo sa trono mo. Sabi po sa Salmo 103 verse 19, itinatag ng Panginoon ang kanyang trono sa kalangitan at siya'y nagahari sa lahat. Ito lang po'y gusto kong i-end sa inyo. Kung sino man po'y nakaupong hari dyan sa trono ng puso nyo, kung hindi po yan si God, pangit lagi ang ending yan. Believe me, hindi po magandang ending pag may ibang nagahari sa atin maliban sa Diyos. When God calls us to surrender, paano po ba? Napaplano ba? Nawiwindang ba yung mga plano natin? Nawiwindang ba tayo pagka meron ng bagong authority na mag-take over sa puso natin? Tandaan nyo po, at the end of the day, there's only one king. Sa Book of Revelation, every knee must bow down
every tongue shall confess that the King of Kings and the Lord of Lords is the one sitting on the throne. Huwag na po nating hintayin na puwersahin pa tayong lumuhod pagdating ng panahon. Ngayon pa lang po mag-practice na tayong lumuhod at sambahin ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari, at walang iba ang ating Diyos na si Jesucristo. Sabi po sa Salmo 103 verse 19, itinatag ng Panginoon ang kanyang trono sa kalangitan at siya'y naghahari sa lahat. Tayo manalangin, Panginoon, ang mensahe po ng Pasko ay hindi lang gift-giving, hindi Santa Claus, hindi reindeer. Wala, Lord, yan sa Biblia. Ang mensahe ng Pasko ay dumating ang Hari ng mga Hari upang kami iligtas sa aming mga kasalanan, upang kami ay pagharian, dahil pag kami naging subject ng hari na to, kami ay nasa mabuting kamay. Instead na kami ang naghahari-harian, pera, ganid, greed ang naghahari-harian, hindi, Lord, maganda ang ending namin. Kaya ngayong araw na to, Lord, tulungan mo kaming makita ka na ikaw ang hari ng mga hari na dapat naming sambahin. I-let go namin, Lord God, parang isang dakot na buhangin. The more naming hinihigpitan, the more nawawala. Kaya Panginoon, nawa i-let go namin ang kaharian na hindi mo paghahari dito sa puso namin at sa iyo lamang namin idulog sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, muli po salamat na marami sa napakaganda at napapanahong aral na amin napakinggan mula kay Brad Jeff. Lord, salamat po na marami sa pagkakataon na mapakinggan po ito. Alagaan niyo po si Brad today sa kanyang pagmimisyon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. Thank you from the heart. Salamat na marami. Ganda ng iyong aral na naibahagi sa amin lahat. Brad Jeff, mabuhay ka. Alright. Brad, binaybay mo ang C5 at tiniis mo ang traffic at mga lubak-lubak na iyan. Ikaw ba'y nakarating na sa iyong paroroonan? Nakarating na ako sa Carmona, Cavite, Brad Ted. Meron tayong mission dito. Oo. Yes, ang ating kaibigan na may-ari ng isang kumpanya ay in-invite ako to speak sa kanilang pagtitipon. Nationwide gathering to. Kaya that's very good. Oo, mas marami po makakapakinig sa magandang aral. The better. Naulan pa ba diyan sa Cavite? Naulan? Hindi na, Brad Ted. Maaraw kanina sa SLEX. So, sa bandang Antipolo, paglabas ko kaninang 5:30, napakalakas ng ulan. Ayan. Okay, sige. So, mag-iingat ka at ang pag-uwi mo, mahaba-haba din biyahe yan. Kaya mahaba-habang pasensya ang aming dalangin para sa iyo. Salamat, Brad. Pinagandaan ko na, Brad Ted. May arinola na ako dito sa kotse. Alam ko mahaba ang biyahe. At least ready, Boy Scout. Oo, Hindi natin sure kung kailan naabutin. Nadali ko nung Carmageddon, nung Sabado sa Marcos Highway. 3 hours. Yes. I know, Pastor, trending 3 yun. hours? 3 hours? Oo, sa Marcos Highway. 3 hours from Eastwood to aming place sa Marcos Highway, Santa Lucia. 3 hours, Brad. Di ko alam kung parking lot yung buong. We're talking of 11 nagka-problema PM. daw dun sa U-turn slot din sa Marcos Highway. Pero alam naman natin, dyan talaga sa area na yan, every single day, ganun yung experience ng mga nakatira dyan sa East. Problema talaga yung Marcos Highway. Hindi, kasi, well, sabi nga ni Brad, Umabot hanggang sa sumulong yan. hindi naman siya komentarista, pero si Brad kasi kung doon na lagi nadaan, ako kung nanggagaling ako ng Antipolo minsan, may solusyon doon sa U-turn slot na yun. Ano sana? Hindi ba, Brad? May solusyon. Kasi nga, kaya siya tumutukod. Kasi unang-una, yung U-turn slot na yun, doon na lamang sa mga hindi, lihis ka ng lihis. Di ba? Kung pa-U-turn ka, dapat doon kang side. Ang system, Correct. kapag tumukod yun, so mag-uunahan na namang siksikan. Correct. So babarhan mo na yung buong kalsada para lang doon sa Yes. mga gusto mag-U-turn. Ngayon, pag U-turn mo naman, on the other side, ganun din ang nangyayari kasi nga, barado doon, so tutukod rin siya. So, Kaya pag walang nag-control at nag-ayos niyan, stand still. Di ba, yan yun eh. Correct. Wala lang slot ng U-turn, pero 6 ang ino-occupy ng mga mag-U-turn. Di ba? So, okay, magandang bottom line solusyon dito dyan. po, bottom line din dito, yung management nito. Yan. May solusyon naman ito eh. Oo. Ayan ka na naman eh. Lagyan na ng harang para sa mga mag-U-turn. Matalino rin, Brad Ted, yung naglagay din ng timbangan ng mga truck na tinitimbang. Doon mismo. sa Doon din lugar. mismo sa... On, sa on, U-turn. on the right side. Kaya nga, Okay. pampadagdag traffic. Well, sabi nga nila, common sense. Oo. Common sense na madalas wala sa mga nakaupo. Yeah, siguro, Brad Ted, next year, baka mag-sideline na rin akong komentarista sa'yo. Oo. Baka na itong Pwede ka na mag-pinch hit dito, no?
Oo, pastor. Anyway, so dinadaan lang po ito sa patawa-tawa nga. Pero marami po ang ganyan po, no? Nagtitiis nga po, nagtitiis Dami naglakad dito. ha nung Sabado. Sobrang trending Yep. yung nangyari na yan sa Marcos Highway. I mean, gawan nyo naman ang paraan. Kawawa naman po yung mga nakatira dyan. Okay. Tama. Sige. Sige, Brad Ted, ako'y baka magtuloy-tuloy aking pagiging komentarista. Tsaka po baka, ang baka Daily Brad. madamay na ang pag-preaching. Kaya nga, pastor. Oo, pampahupa nga eh. Tapos pinaalab uli namin damnamin mo. Bukas ulit, Pastor Jeff. Ito po ang your Daily Brad, your daily dose of inspiration. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo